Pirmado na po ang memorandum na layong magbigyan o mabigyan ng karagdagang tulong ang mga biktima ng martial law. May ulat on the spot si Teresa Andrada. Tere? Connie, nilagdaan kaninang umaga ng Commission on Human Rights at kinatawan ng TESDA, DOH at DSWD ang isang Memorandum of Understanding para mabigyan ng non-monetary reparation ng may 75,730 human rights victims sa panahon ng martial law. Ang non-monetary reparation ay karagdagan pang tulong na ibibigay sa mga martial law victims bukod pa sa monetary compensation na kanilang dapat matanggap alinsunod sa batas. Ang 10 bilyong piso ang pondong inilaan sa batas na paghahatian ng mahigit 75,000 martial law victims. Ang pondong ito ay bahagi ng pera na inilipat sa gobyerno ng Pilipinas sa bisa ng desisyon ng Swiss Federal Supreme Court noong December 1997 na nagdedeklarang Marcos Ill-Gotten Wealth ang pera. Ang DOH, medical services ang ibibigay sa mga biktima ng martial law. Sila ay magiging kwalipikado sa no balance billing program ng PhilHealth kung saan hindi nababayaran ng pasyente ang fees kung may over and above pa nababayaran. Para magawa ito ay i-enroll ang mga martial law victims sa PhilHealth. Ang DSWD naman magbibigay ng psychological services tulad ng counseling, educational at financial assistance. Habang ang TESDA ay magbibigay naman ng vocational courses sa bawat identified human rights victim o ang kanilang qualified dependent hanggang sa ika-4th consanguinity. Sabi ng Claimants Board, hindi pa pwedeng magbigay ng mga monetary benefits at non-monetary benefits sa ngayon dahil ongoing pa ang verification ng mga affidavit at accompanying evidence na isumite ng mga claimants. Out of more than 75,000 claimants kasi nasa more or less ay 10,000 pa lang Connie yung claims na nare-review ng board. Sabi ni Sarmiento, kaya ito ang dahilan kung ba't hinihiling nila sa Kamara na ipasa na sana ang isang panukala na nakabinbin pa ngayon para madagdagan pa ng karagdagang panahon ng Claimants Board na matapos ang kanilang trabaho. Ang hinihingi ng Claimants Board ay ma-extend pa ng hanggang 2017 o karagdagang isang taon para matapos nila ang pag-review ng application at maibigay ang mga claims. Ayon naman kay CHR Chairman Chito Gascon, nakalulungkot na hanggang sa ngayon daw ay tila meron pang contestation o hindi pagkontra dun sa totoong nangyari nung panahon ng martial law. Anya, napapanahon na ito ay matapos. Ayon naman sa mga human rights victims sa dumalo kanina sa Memorandum of Understanding signing, hanggang ngayon hindi pa humihingi ng paumanhin ang mga perpetrator daw ng martial law at ang kanilang karahasan na ginawa sa mga biktima noon. At yan muna ang latest mula sa Quezon City. Connie? Maraming salamat, Teresa Andrada.